Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming Sa salamat. kasaysayan ng industriya ng pagkain sa Pilipinas, iilang mga tatak lamang ang tunay na nakapagtanim ng matibay na ugnayan sa sambayan ng Pilipino. Isa sa mga ito ay ang Ligo Sardines, isang produkto na hindi lamang naging bahagi ng pang-araw-araw na hapagkainan, kundi naging simbolo ng tiyaga, inobasyon at dedikasyon ng isang pamilyang Pilipino sa pag-unlad. Sa higit 70 taon ng operasyon, ang Ligo ay lumago mula sa pagiging isang simpleng distributor ng imported na sardinas tungo sa pagiging isa sa pinakakilalang lokal na brand na hindi lamang sa Pilipinas kundi pati sa pandaigdigang merkado. Nagsimula ang Ligo Sardines sa Pilipinas noong taong 1954 sa pamamagitan ng A. Tung Chinko Trading, isang negosyong itinatag ni Gregory Tung Sr. Noong panahong iyon, ang kumpanya ay nagsilbing eksklusibong distributor ng Ligo Products, isang tatak na orihinal na nagmula sa Liberty Gold Fruit Company ng California sa Estados Unidos. Bagaman dayuhan ang pinagmulan ng brand name, ang operasyon sa Pilipinas ay pinangasiwaan at pinagyaman ng pamilyang Tung, isang Filipino-Chinese entrepreneurial family na may matibay na pananaw ukol sa lokal na negosyo. Sa mga unang taon, naging matatag ang benta ng Ligo Sardines dahil sa kalidad ng produkto at abot kayang presyo. Sa panahong salat ang maraming mamamayan sa alternatibong pagkain, ang Ligo ay naging abot kamay na pagkain na hindi lamang masustansya kundi matagal din ang shelf life. Ang simple ngunit epektibong formula nito, isang lata ng sardinas na may malinamnam na sarsa ng kamatis, ay naging pangunahing sangkap sa maraming bahay, lalo na sa mga probinsya at urban poor communities. Noong dekada 80, naaninag ng pamunuan ng Ligo ang lumalaking pangangailangan sa merkado. Dahil dito, nagpasya ang pamilya Tung na magpatayo ng sariling pabrika sa Caloocan City, kung saan sila nagsimulang maglata ng isda gamit ang sariling pasilidad. Isa itong malaking hakbang tungo sa lokalisasyon ng brand. Mula sa pagiging distributor ng dayuhang produkto, naging ganap na producer at brand developer na ang A. Tung Chinko Manufacturing Corporation. Ang mga isdang ginagamit ay hango sa mga lokal na pangisda, partikular sa mga lugar tulad ng Zamboanga Peninsula na kilala bilang sentro ng industriya ng sardinas sa Pilipinas. Upang matiyak ang supply sa panahon ng kakulangan, nagsimula rin sila mag-angkat mula sa mga bansang gaya ng Japan, China, Morocco, India at US. Ngunit kahit may halong imported na isda, ang buong proseso ng pagkaning at packaging ay sinasagawa na sa loob ng bansa. Isang bagay na nagbibigay ng trabaho sa maraming Pilipino at nagpapasigla sa lokal na ekonomiya. Sa paglipas ng panahon, naging malinaw sa mga tagapamahala ng Ligo na kailangan sabayan ang pagbabago sa panlasa at hilig ng mamimili. Kaya noong dekada 2000, sinimulan ng Ligo ang malawakang produktong inobasyon kung saan hindi lamang sardinas ang laman ng kanilang mga lata, kundi pati na rin mackerel, squid, tuna, meatloaf, corned beef at iba pa. Pati sa mga flavor profiles ay naging mapag-eksperimento sila. Nagkaroon ng mga variants kaya ng extra hot, caldereta style, afritada style, gata at Spanish style na agad na tinangkilik ng mas maraming batang henerasyon. Naging maingat din ang brand sa pagpe-preserve ng kalidad. Pangunahin pa rin sa kanilang prinsipyong quality first na ibig sabihin ay hindi kailanman isasakripisyo ang kalidad kahit na bumaba ang tubo. Hindi rin nagpahuli ang kumpanya sa teknolohiya. Gumamit sila ng automated fish graders, nabbing machines at can filling systems upang mapanatili ang kalinisan, consistency at mabilisang produksyon. Pinatunayan nito na kahit isang klasikong brand, kaya nilang sumabay sa panahon. Pagsapit ng 2010s, unti-unting lumipat ang pamumuno ng kumpanya sa ikatlong henerasyon ng pamilya Tung. Pagsapit ng 2010s, unti-unting lumipat ang pamumuno ng kumpanya sa ikatlong henerasyon ng pamilya Tung. Sina Miko, Mark at Maki Tung, ang bawat isa sa kanila ay may kani-kaniyang tungkulin. Sa ilalim ng kanilang pamumuno, nakamit ng Ligo ang mas makabago ngunit makabansang imahe.
Ilan sa kanilang mga produkto ay ang kampanyang Lami Ligo na tumampok sa lokal na pagkain gaya ng odong, isang Davao-based noodle dish na pinasarap gamit ang Ligo sardines. Ang kampanya ay naging viral at lalong nagpukaw ng interes sa mga regional dish na gumagamit ng Ligo. Pumasok din sila sa social media marketing, memes at online promotions. Bagay na nagpabatid sa mas batang henerasyon na hindi lang panglumang bahay ang Ligo kundi trendy at cool na. Noong Disyembre 2021, ginulat ng balita ang industriya ng pagkain. Binili ng Century Pacific Food Incorporated o CNPF ang brand assets ng Ligo mula sa pamilya Tung. Ang CNPF na nagmamay-ari ng Century Tuna, 555 at Blue Bay ay isa ring kilalang Filipino company. Ang pagsasanib puwersa na ito ay layuning palakasin pa ang distribution network, innovation at operational efficiency ng Ligo, lalo na sa harap ng tumitinding kompetisyon sa sardinas market. Sa kabila ng pagbabagong ito, nananatiling buo ang pangakong pangangalagaan ng legacy ng Ligo bilang isang klasikong tatak ng bawat Pilipino. Sa pagdiriwang ng 70 taon ng Ligo noong 2024, inilunsad ang mga bagong marketing strategies tulad ng bagong endorser na si Joshua Garcia at mga reforma sa packaging na mas makabago ang dating. Sa kabila ng mahabang kasaysayan at tagumpay ng Ligo Sardines bilang isa sa mga pinakakilalang lokal na tatak sa Pilipinas, hindi ito nakaligtas sa mga kontrobersiya at batikos lalo na sa aspeto ng produksyon, kalinisan at kalidad ng mga produkto. Ang ilang issue ay nag-ugat sa mga reklamo mula sa consumers, mga viral posts sa social media at ulat mula sa mga lokal na balita na nagdulot ng negatibong pagtingin sa brand sa ilang pagkakataon. Isang malaking issue na lumutang sa media at social media ay ang umano'y maduming kondisyon sa ilang pasilidad ng Ligo, partikular na sa mga pagawaan sa Caloocan at Zamboanga. May mga ulat na lumabas na nagpapakita ng hindi malinis na paligid, di umano'y pagkakaroon ng peste at kakulangan sa tamang sanitary protocols. Bagaman walang formal na kaso na isinampa sa mga panahon ng paglalabas ng isyong ito, nagkaroon ito ng epekto sa pagtitiwala ng ilang mamimili na nagbunsod ng boycott at viral complaints. Naglabas naman ng pahayag ang kumpanya. Iginit na sumusunod sila sa HACCP o Hazard Analysis Critical Control Point Standards at BFAD regulations. Pinakita rin nila sa ilang media interviews ang kanilang automated systems na naglalayong bawasan ng human handling ng produkto para sa mas mataas na antas ng hygiene. Bukod sa pasilidad, ilang reklamo rin ang lumutang tungkol sa defective cans, gaya ng nangangalawang, may bukol o kaya may di ka nais-nais na amoy kapag binuksan. Ang ganitong mga produkto ay nagdulot ng takot sa mga mamimili lalo na't may banta ng food poisoning. May ilang insidente rin kung saan may hindi inaasahang bagay sa loob ng lata tulad ng buto, kaliskis o hindi natunaw na bahagi ng isda. Tugon ng kumpanya ang pagpapalakas ng kanilang quality assurance team at pakikipagtulungan sa FDA para sa inspeksyon. Inilunsad din ang consumer hotline upang agarang maresolba ang mga reklamo. Noong mga taong bago ang 2020, may mga ulat din lumabas tungkol sa pansamantalang pagsasara o restructuring ng ilang bahagi ng planta ng Ligo, partikular sa Zamboanga. Bagamat ipinahayag ng kumpanya na ito ay bahagi ng strategic shift para sa efficiency, may mga lumabas na spekulasyon na ito ay dahil sa labor disputes at kakulangan sa compliance sa ilang mga lokal na regulasyon. Nang inanunsyo na binili na ng Century Pacific Food Incorporated ang Ligo brand noong 2021, naging controversial din ito sa mata ng mamimili. Ang ilang netizens ay nagpahayag ng pagtutol at pangamba na baka mabawasan ang kalidad ng produkto dahil sa mas malaking korporasyon na ngayon ang may hawak. Sa kabila nito, tiniyak ng CNPF na pananatilihin nila ang original na recipe, mga tauhan at manufacturing practices na nagsilbing backbone ng Ligo sa mga nakaraang dekada. Ang mga kontrobersiyang kinaharap ng Ligo ay hindi lamang hadlang kundi naging pagsubok na nagpatingkad sa tatak sa kabila ng mga reklamo at issue na natili ang tiwala ng malaking bahagi ng mamimiling Pilipino. Patunay ng reputasyon ng isang brand ay hindi basta-basta nasisira kung ito ay matagal nang naitatag sa tiwala at serbisyo. Gayunpaman, dapat maging paalala ang mga ito sa anumang kumpanyang Pilipino na ang kalidad, integridad at bukas na komunikasyon sa mamimili ang tunay na pundasyon ng matagumpay na negosyo, hindi lamang ang tagal o popularidad ng pangalan. Ang kasaysayan ng Ligo Sardines ay hindi pa sa isang kwento ng produkto. Ito ay isang testamento sa katatagan, inobasyon at pagmamalasakit sa pamilyang Pilipino. Mula sa simpleng distribusyon noong dekada 50 hanggang sa pagiging isa sa pinakamatatag na household name sa bansa, pinatunayan ng Ligo Sardines na ang isang tatak ay maaari maging bahagi ng pambansang identidad kung ito ay tumugon sa tunay na pangangailangan ng tao. Sa mga darating pang taon, ang hamon ay mananatili. Paano pananatiliing classic ang isang tatak sa panahon ng mabilis na pagbabago? Ngunit
Ngunit kung pagbabasehan ng kasaysayan ng ligo, malinaw ang sagot. Sa pamamagitan ng diwa ng serbisyo, kalidad at pagmamahal sa bawat hapagkainan ng Pilipino.